sa langit o dinhi sa yuta, makita o dili makita, mga lingkuranan nga harianon o kagahom o pamunuan, pagbulutan, ang tanang pangabutan gibuhat pinaagi kaniya o alang kaniya. Siya mauna sa wala pa ang tanang pangabutan, o biya kaniya ang tanang pangabutan gi pagkakapot. Siya mao ang ulo sa iglesia na siya mao ang ulo sa lawas na mao ang iglesia. Iok nang kubang mic para din feedback. Siya mao ang ulo sa lawas na mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan ang panganay nga gikan sa mga nangamatay. Aron nga diha sa tanan mga butan, siya mahimong kinalabuan sa tanan. Kaya diha kaniya nahimuot sa pagpuyo ang bugos nga kinatibuk-an sa Dios. Ug ang sa pinaagi kaniya nahimuot kini sa pagsikuli nganha sa iyang kaugalingon sa tanang mga butan, sa kayutaan o sa kalangitan, ug naghimo sa kadaitan pinaagi sa iyang dugo diha sa cross. Let's pray. Abba Father, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, karong naglawa minaw sa bisay mong pulong. Nagapo ko ang among mga kasing-kasing Ginoo, karong orasa imong hirugan. Nagapo ko nga kaming tanan nga makadugog, Lord, dili mong mensahe. Lord God, makakat-on, makasabot, makadawat sa bagong padayag gikan kanimo. And I pray in Jesus' name that this word will come, O God, hallelujah, to pass. May tabog yun ang yung mga pulong sa matag sa kanamo. Nagampo ko ang minimong mensahe sa magamit na mo sa matag gabi Ginoo, magapadayon sa pagpamuhat dining kalibutan na sumala sa isugod ka na. Lord, to build your kingdom here on earth. So, O God, I pray, bless your word today. Bless even your servant. Wa ko'y mahimo kung wala ikaw. I acknowledge that apart from you, Lord, wala dito ko Ginoo mahimo. So, anoint your servant and use me, O God. Sometimes po Ginoo, O God, kung pagagamiton ang kaming tanan, Lord, na niya karon dili mo ulit sa oras sa gihapon. Kaming tanan, Ginoo Diyos, makadawat ng panalangin. So, I declare blessing in the name of Jesus. I release your favor, your, hallelujah, unlimited blessing sa mata ko sa kanang. Dalayon ikaw. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At tanan o gamit. Namaduhay ang katapat, wala ko. Sometime, hindi mo gilaman, God bless you. Maminaw na ta sa pulong sa Diyos. Hallelujah. Are you ready? Are you ready? Hindi mo katapan rin. Are you ready? Wala na yung magskuryahanay, wala na yung maglakaw-lakaw, wala na makisunay mag-text, mag-chat-chat. Ang tagang cellphone o tablet na naka-online, i-offline na para maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang tagang Bible, ablihan para sa pulong sa Diyos. Mag-take note, magsulat sa mga revelation na nagawat aron nga pulong sa Ginoo dili makawang sa ato ang mga kinabuhi. Say amen. Today's message is entitled, as I promised, today's message is entitled Ultimate Reality. Everybody, read, go. Ultimate reality. Ultimate reality. Praise God. Atong teksto diha sa Colosas kapitulo 1, bersikulo 15 ngadto sa bersikulo 20, kini mao ang pundasyon sa ultimate reality. Tanawon nato ang definition sa ultimate reality diha sa Google, para ato ang masabtan kung unsa ang ultimate reality.
ultimate reality is a being or a happening at the end of a process or finality. The best achievable or imaginable of its kind. A final or fundamental fact or principle. The biblical meaning, ultimate reality, is absolutely true. Absolutely true. Okay? So when we say absolute, absolute, minutang wa nay makapanghimakak niyan. An ultimate reality is the maximum strength of truth. Maximum strength of truth. So that's ultimate reality. Praise God. Sa Latin, gitawag siyang ultimatus. Ultimatus. Sa Greek word. Or eventual truth. Ang ultimatus. Eventual truth. Okay. Balik ka sa ito ang text in Colossians chapter 1. Verse 15 to 20. Kaunay ang pundasyon sa ultimatus ng kamatukuran. Diyan sa inyong mga Bible, damay mga NIV o Bisaya na Biblia. The ultimate reality is nagsugod mag-exugod na diha kang Ginoong Jesucristo. Say amen. At basahon pagbalik, siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios. So Jesus Christ is the ultimate image sa Dios na dili makita. Dahimong ultimate reality ang Diyos na Espiritu pinaagi kang Jesus. Sa John chapter 1 verse 1 gaynon, in the beginning was the Word, and the Word was with God. In Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. Nga wala may apil ditong Pluto, Mars, Jupiter, o kaban po ang mga planeta. Ang pinakaunang gibuhat sa Diyos, ang langit, o ang kalibutan. So ini mong katapat ina nga dinatawag to Mars. Kaya ang purpose sa Ginoo o ang pagbuhat sa Dios sa langit o sa mga yuta mao ang sentro sa iyahang creation, dili ng Jupiter, Mars ug uban pang mga gibuhat sa Ginoo. Ang atensyon sa Ginoo wala sa Mars, wala sa Pluto, wala sa Jupiter, wala sa Saturn. Ang atensyon sa Ginoo naa sa kalibutan. Say amen. Hallelujah. Kung gihimo man sa Ginoo ang ubang mga butan, mga planeta o galaxy, magkaigsuunan aron lamang pagpakita sa iyang kagahom o sa iyang pagka-supreme na kaya niya nabuhaton ng tanan. Bisan pa ang daghang mga butan, mga planeta, bisan dagko pa sa kalibutan. Apan, ang naara sa kasing-kasing sa Ginoo, maura gyud ang kalibutan. Mangutana ko, ano man? Nganong ang kalibutan man ay
na makaigsunan diha ang kasing-kasing sa Ginoo. Gani ang John chapter 3 verse 16 nagaingon, for God so loved the world. For God so loved the world, the earth. Nanong gigugma man pag-ayo sa Ginoo ang kalibutan. Nasa pagkaagi ni Ana, yang gihatag ang iyang bugtong anak na mao si Ginoong Jesus. Aron nga ang tanan umutog musalig kaniya dili malaglag apan makabatulog kinabuhi walay katapusan. Nganong ang kalibutan na isay makatubag. Ha? Tungod kay niya kita nga iyang mga gihimo dili sa kalibutan. Yes. Amen. Kay niya kita din sa kalibutan. Correct? Niya kita din sa kalibutan. O kinsa man ta? Kinsa ta? Ha? We are God's image and likeness. We are God's image and likeness. So, sometimes ang Triune God, ang Trinity, meeting sila, ningon sila, let us make man into our own image and likeness. So kung magisgot ganitang man in general, we are not talking about male and female. We are talking about image and likeness of God. Sumuna ang general nga kahulugan sa man is a spirit being created in the image and the likeness of God. Kaya ako tukoy ganita o maghatag kag differentiation sa lalaki babae. Ang ato ang ginagamit mga igsoon usually male and female. No? Man and woman. Kung may iskutag man and woman, mga kaigsuonan, pwede man and woman, lalaki o babae. Pero diya sa Bible, sa biblical principles, when we talk about man, wala na siya gender. It's image and likeness of God. Say amen. Pero diha sa Genesis chapter 3, diha na mga kaigsunan, ni mo makitaan after the creation ang wala sa tao. Ano na po kami no pag-ayo? Abi nimo, wisdom ragyod sa Ginoo nga iya ta mga igsuonan nga gitagaan og gasa nga kitaray naa. Kitaray naa. Nang tao ay naa. Kabalo ba ka kung saan nagagasa? Kabalo ba ka kung saan nagagasa? Ngayon ihatag sa tao, ang tao ay naa? Ha? Free will? Siguro? Tagaan ng freedom? Yes? Kinabuhi. Gusto na ko ang answer nga 500. na 500 premium. Kinabuhing na yun. Light. Answer. Ha? Kinabuhing na yun. Wisdom? Tagaan? Light. It's the wisdom of God. Ngayon gihatag na to. 500. 500. 500 eh. Gihatag niya na to. Ha? Live. Sige. Walay ang answer. Ako na lang ang answer. It's the wisdom of God. Ngayon gihatag na to
For dominion? Ha? Naano diha sa Genesis? To honor Him. To multiply. Amen. For production purposes. Para mudaghan. For gitagaan na sa Ginoo o gasa na ginatawag sex. It's a gift from God. It's His wisdom. Create nas Ginoo sa iyang likeness and image. Pero ang Diyos, wala siya'y gender. Wala or this ang Ginoo. Kita rin, itagahan na. Ingasa na. O bitaw ang iyawa gusto na iyahang dauton, iyahang makaigsunan, hilaptan, kining maong gasa sa Ginoo. The devil, pinaagi makaigsunan sa bitin, nagsambog og dili maayo to distract the creation of God, to deceive the creation of God, especially kaning confusion sa gender. Karon, mauna na ang grabe kaayo ka confusion or crisis sa tibok kalibutan, ang gender crisis, identity crisis. Di ba? Nanong ilabtan na siya. Tungod kay dili uwa malipay ang yawa ng tao gitagaan sa Ginoo ni imong kasa. Liman ko sa sa mananala sa una sa Ginoo, pinakana sa kasing-kasing sa Ginoo. Why? He created male and female or human being. So gitawag na karon og human being. No, a spirit man with a flesh. Gihimo gyud niya, giumol gyud niya sa iyahang mga kaugalingong kamot. Iya yung gipurma pa kayo with a flesh. Niya, pagkahuman niya na, iyang iya nagibuhian ang tao, iyang nakit-an makaigsuunan si Adan, na nag-inusara o wala makadawat o kumplitong kalipay kauban sa mga hayop. And so, tungod sa wisdom sa Ginoo, ipatulog niya si Adan, kung naghimo siya babae,